Breaking news. Isa na namang matinding digmaan ang nangyayari sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah ng Lebanon. Ang pinakabagong pangyayari ngayon, binomba ng Israel ang Hezbollah maging ang kanilang mga facilities ay hindi nakaligtas. Ayon sa Israel, ginawa nila ang naturang airstrike. Ito ay dahil sa mga rocket attacks na isinagawa ng Hezbollah sa Israel nitong nagdaang araw lamang. Ibig sabihin, ang naturang pag-atake ng Israel ay isang paghihiganti sa ginawang pag-atake ng Hezbollah. Mula nang magkaroon ng ceasefire ang magkabilang panig, ito na ang pinakabagong bakbakan na nangyayari sa magkabilang panig. Ano ang nangyari sa naturang pag-atake ng Israel? Ilan ang nasawi? Sino ang nag-utos ng naturang pag-atake? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta ang inyong araw ng linggo? Ngayon ay March 23, 2025. Isa na namang napakainit at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pinakabagong bakbakan na nangyayari sa pagitan ng puwersa ng IDF at puwersa ng Hezbollah na nasa Lebanon na suportado ng bansang Iran. Mula nang magkaroon ng ceasefire ang Hezbollah at Israel, ito na ang pinakabagong nangyaring bakbakan ng magkabilang panig. Napaulat na ang Hezbollah ay gumamit ng rocket attacks sa Israel. Ito ay bilang pagsuporta di umano sa kanilang mga brothers na nasa Gaza. Ito ay ang Hamas. Inatake kasi ng Israel ang Hamas sa Gaza. Yung bang ibinalita na umabot sa mahigit 400 ang kumpirmadong nasawi at 562 ang sugatan. Pagkatapos ng isinagawang pag-atake ng Israel sa Hamas ng Gaza, gumanti naman ang Hamas at nagpalipad ito ng mga missiles sa Tel Aviv. Kaya lang, lahat ng ito mga kaibigan ay pinabagsak ng air defense system ng Israel. Matapos ang mga pag-ataking ito, sumabog na naman sa balita na ang Israel at Hezbollah ay nagkabakbaka na. I-fact check muna natin kung may katotohanan ba ang balitang ito. Ayon sa ulat ng Sky News, may headlines ito na at least 6 ang kumpirmadong nasawi sa isinagawang strike ng Israel sa Lebanon. At ito ang pinakamalaking palitan ng pambobomba ng magkabilang panig mula nang magkaroon sila ng ceasefire. Isa pa sa ating mga pruweba ay ang ulat ng Reuters na kung saan nakasaad dito na ang Israel ay umatake sa Lebanon bilang paghihiganti sa rocket attacks na isinagawa ng Hezbollah sa Israel. Pinapalabas ng report ng Reuters na naunang umatake ang Hezbollah at naghiganti lamang ang Israel. At maging ang BBC ay hindi nagpahuli sa balitang ito. Ganon din ang kanilang sinasabi. Tumira ng rocket attack ang Hezbollah sa Israel. And of course, ibinalita rin ito ng isang news agency sa Middle East na medyo may pagka-anti-Israel. Ito ay ang Al Jazeera. Ganon din ang sinasabi. Ang ating punto kung bakit natin ito ipinapakita upang ipaalam sa ating mga tagasunod at manonood ng videong ito na ang ating sinasabi ay hindi haka-haka kundi talagang may katotohanan at may basihan. At kung iyong mapapansin, sa ulat ng Al Jazeera, 5 oras pa lamang ang nakakalipas matapos na mai-upload ang videong ito. Ngayon, ayon sa ulat mga kaibigan, mismong ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu at ang Defense Minister nito na si Israel Katz ang nag-utos na magsagawa ng second wave of attack sa southern and eastern Lebanon kahapon Sabado mga kaibigan, March 22, 2025. Ayon sa kampo ng Israel, wala raw dapat silang balak na umatake sa Hezbollah sapagkat nagkaroon nga ng ceasefire ang magkabilang panig. Pero napilitan lamang silang umatake sa Hezbollah sa Lebanon
ito ay dahil sa matapos umatake ang Hezbollah sa Israel gamit ang kanilang mga rockets. Pero ang problema mga kaibigan, sa sinabi ng Israel na Hezbollah raw ang umatake sa Israel, hindi ito inamin ng pamunuan ng Hezbollah. Agad itong nagbigay ng pahayag, mariing kinukundina ang ginawang pag-atake ng Israel. Wala raw silang kinalaman sa sinasabi ng Israel. Dagdag pa ng Hezbollah, kasinungalingan daw ang sinasabi ng Israel. Pero ang sinasabi ng Israel mga kaibigan, ang naturang rocket strike ay nagmula mismo sa Lebanon. Katunayan, hindi raw ito nagtagumpay sabagat lahat ng ito ay napabagsak ng kanilang air defense system. Kaya hindi nagdalawang isip ang kampo ng IDF at agad na nagsagawa ng pinakabagong strike. At dahil dito, ayon sa Hezbollah, 7 ang kumpirmadong nasawi. Kasama raw ang mga bata at babae. Hindi naman itinanggi ng kampo ng the Israel Defense Forces ang naturang pag-atake. Inamin nila na tinarget nila ang Hezbollah command centers. Maging ang infrastructure sites nito ay hindi nakaligtas. Ang mga terorista at rocket launchers nito at maging ang imbakan ng mga armas ng Hezbollah ay winasak. Dagdag pa ng IDF, ang target daw ng Hezbollah ay ang Galilee. Pero ang puwersa ng IDF ay nangangako na kanilang isisecure ang lugar na ito. Pero ang masaklap mga kaibigan, mismong Lebanese military ang nagpapatunay na talagang may kinalaman ng Hezbollah rito, sapagkat ang Lebanese military ay nagsagawa ng kanilang sariling investigasyon at ang resulta ng kanilang investigasyon, natagpuan nila mga kaibigan ang mga lumang rocket launchers at ito ay pag-aari ng Hezbollah. Lubos namang nababahala ang presidente ng Lebanon na si Joseph Aoun dahil sa digmaang nangyayari ngayon, posible raw na maging matindi ito sa darating na mga araw. Lalong-lalo na meron daw unfinished business ang Israel at Hezbollah. Hindi lang ang presidente ng Lebanon ang nababahala, kundi maging ang mga sibilyan sa bansang ito. Sa ngayon mga kaibigan ay wala pang sinasabi ang kampo ng Hezbollah kung ano ang kanilang gagawin sa naturang ginawang pag-atake ng Israel sa kanilang lugar. Kaya kung nais mong makasunod sa update nito, hinihimo kita na isubscribe ang napakaliit na channel na ito at antabayanan lamang ang mga susunod at pinakabagong kaganapan. At sa lahat ng aking mga kababayan na nasa Lebanon, mag-ingat po kayo. Maging sa ating mga OFW na nasa Israel, kumusta po kayo riyan? Mag-ingat din po kayo. At sa lahat ng aking mga mahal na kababayan na narito sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa mga OFWs natin all around the world, may God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.